Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, autonomous rapid rail transit sa Pasay at Parañaque magagamit na sa Agosto. Headline. Free trade deal ng Pilipinas at UAE, malaki ang magiging benepisyong hatid. Headline. Bayan at members, halatang nalugi ng ilipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury ayon sa isang health advocate. Headline. Ilang sensitibong dokumento ng DPWH Car Region nasira dahil sa nangyaring sunog doon. Headline. Russian vlogger na may sentensya dahil sa pangharas sa Taguig, ipapa-deport na. Headline. At sa ating balita ang abroad, Israel nagsagawa muli ng airstrike laban sa Hezbollah sa Lebanon. Headline. PVL teams naghahanda na para sa 2026 PVL All-Filipino Conference. At sa Headline. ating showbiz balita mga kapartner, Sophie Turner gaganap bilang Lara Croft sa magiging Tomb Raider TV series. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes, January 16, 2026. At kami yung magiging tagapagbalita. Ako si Val de Vinagra. At ako naman po, si Carla Abelian. Sunshine News Blast. Palitaan natin mga balita, posibleng magkakaroon ng lahar flow sa paligid ng Bulkang Mayon dahil inaasa magdadala ng malakas hanggang matinding pag-ulan ang bagyong Ada sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Ayon sa Philippines Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOC, ang mainit na lahar kapag nadikit sa tao ay maaaring magdulot ng matinding paso. Posibleng humantong din ito sa malubhan ng mga pinsala. Maring pinayuhan ngayon ng PHIVOC sa mga komunidad at lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar na patuloy na mag-monitor ng lagay ng panahon. Magpapatupad din ng mga maagap na hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan laban sa banta ni Bagyong Ada. Sunshine News Blast. Aasahang magagamit na pagsapit ng Agosto o Setyembre ngayong taon ang Autonomous Rapid Rail Transit o ARRTOR sa mga reclamation area ng Pasay at Parañaque ayon sa Philippine Reclamation Authority. Ang ART ay isang articulated at driverless electric vehicle na tumatakbo gamit ang rubber tires. Kahawig ito ng mga modernong tram na ginagamit sa ilang bansa at dinisenyo bilang isang makabagong solusyon sa matagal ng problema sa trapiko sa Metro Manila. Kapag napatunayang epektibo sa Pasay at Parañaque, maaaring manong palawakin at ipatupad ang ART sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Ipagpapatuloy ng Department of Labor and Employment ang pagsasagawa ng monthly job fair sa buong bansa ngayong taon. Bilang pagsisigap ito na dumami pa ang mga individual na mayroong trabaho at maiangat ang labor market. Ito ay kasunod ng pinaka-latest result ng Labor Force Survey kung saan umabot sa 95.6% ang employment rate noong November 2025. Bumaba naman ang unemployment rate sa 4.4% noong Nobyembre mula sa 5.0% noong Oktubre. Sunshine News Blast. Inaasahang magdadala ng maraming trabaho at murang bilihin sa bansa ang free trade deal ng Pilipinas at United Arab Emirates. Lalo na at layunin ng kasunduan na bawasan ang buwis sa ibang produkto tulad ng saging, pinya, dilatang tuna at electronics. Inaasahan din na tataas ng mahigit 9% ang export ng Pilipinas patungong UAE. Ang free trade deal na nilagdaan ng Pilipinas sa pagitan ng UAE noong January 13, 2026 ang kauna-unahan ng bansa sa Middle East. Sunshine News Tiniyak Blast. naman ng Philippine National Police na magiging ligtas at maayos ang seguridad ng pagdaraos ng ASEAN Summit 2026 dito sa bansa. Ayon nito kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Narcates Jr. Bilang paghahanda nga ay mahigit 2,000 security personnel ang magiging kabahagi ng event. Ang 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ay gaganapin sa buwan ng Mayo ngayong taon at inaasahan dadalo rito ang nasa 200 delegates mula sa iba't ibang member states. Sunshine News Blast. Sa ibang balita mga kapartner, halatang nalugi ang taong bayan at PhilHealth members sa paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng State Health Insurer sa National Treasury. Ito ang komento ng health reform advocate na si Dr. Tony Liechon sa panayam ng SMNA News kaugnay sa naturang issue. Anya, tama lang na ibalik ang naturang pondo sa PhilHealth.
Sunshine News Blast. Nalugi ang taong bayan at ang mga PhilHealth members. Kasi kung maalala ninyo, September 21 or September 20, a day before the first rally nung 2025, inutos na ng Pangulong Bongbong Marcos na isoli na yung pera from the Treasury to the PhilHealth. At yan ay sa pagroronda niya sa Pabelia Hospital at kasama niya si Secretary Arbosa. So dapat yun, immediately, sinoli niya yun para tablan na Ang health reform advocate na si Dr. Tony Leachon sa panayam ng SM9 News. Sa ilalim ng 2026 national budget, ang sektor ng kalusugan ay pinaglaanan ng higit 448 billion pesos upang higit pang isulong ang universal healthcare program. Malaking bahagi nito ay ilalaan sa Zero Balance Billing Program na sasagot sa gastusin sa inpatient services sa mga ospital ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa budget ang pondo para sa disease surveillance at health financing. Ang PhilHealth naman ay makatatanggap ng halos 130 billion pesos, kabilang na ang 60 billion pesos na ibinalik alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Sunshine News Blast. Nasira ang ilang sensitibong dokumento ng Department of Public Works and Highways Regional Office sa Cordillera Administrative Region matapos nasunog ang isang bahagi ng gusali nila nitong Miyerkules, January 14, 2026. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, batay na rin sa ulat ng Bureau of Fire Protection, naapektuhan ng sunog ang isang malaking vault sa tanggapan ng DPWH car sa Baguio City na naglalaman ng mga sensitibong dokumento. Bagamat fireproof ang vault, may ilang sensitibong dokumento pa rin ang nasunog. Sa inisyal na investigasyon, nagmula ang sunog sa stockroom ng gusali. Sunshine News Blast. Blockchain-based budget system makatutulong masugpo ang korupsyon ayon sa DICT. Si Creseline Cataron, salita niya ng balita. Ipinatupad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang blockchain-based transparency portal para sa pambansang budget na layong palakasin ang transparency at supuin ang graft and corruption. Sa isang press briefing sa Malacanang, inihayag ni DICT Secretary Henry Aguda na ang bagong sistema ay nagbigay ng permanenteng digital record sa bawat galaw ng pondo ng pamahalaan mula sa approval at allocation hanggang sa disbursement at reporting na hindi raw maaaring baguhin o manipulahin. Ipinaliwanag ni Aguda na sa ilalim ng blockchain system, bawat piso ng budget ay magkakaroon ng hindi nabuburang digital na resibo na magsisilbing digital seal of truth ng pamahalaan. Dahil dito, sabi ng kalihim, mas nagiging mahirap itago ang irregularidad at mas napapadali raw panagutin ang mga tiwaling opisyal. Sa pamamagitan ng transparency portal, magkakaroon ang publiko ng mas malawak na access sa impormasyon kung paano ginagastos ang pondo ng bayan. Target ng DICT na ganap itong maipatupad sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumara ito si Creseline Catarong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Mastermind, dapat ang managot sa flood control anomalies. Ayon po yan kay Belhica. Yun po ang gusto marinig ng tao. Sa kabilang banda, ibinahagi ni Bellica kung paano umano tumatanggap ng milyong-milyong pera ang iilan sa mga kongresista na galing di umano sa kaban ng bayan. Kinakausap nga ako ng isang congressman na just recently and he was explaining to me na kaya pala manaka-Amerikana yung mga yan. Dahil doon sa Congress, pag nagbigay na ng pera, doon nila isinusuksok yung pera sa kanilang sa bulsa ng mga Amerikana. Kaya raw mga Amerikana nila hila-hila ng gano'n dahil sabi niya mabigat ang meron kang 4.5, 3.5 million sa na cash sa loob ng Amerikana mo nilalagay. Kaya pala gano'n. Muy pila pala yung mga yan. Puro taon, pera po ng taong bayan yan. Ani Bellica, maging ang mga baguhang kongresista na inaasahan sanang magsalita laban sa korupsyon ay naging tikom na rin. Kaya para kay Bellica, ang susi para mabigyan linaw ang di matapos-tapos na problema sa flood control anomalies ay ang magiging tugon ng Pangulo sa mga binitawang salaysay ni dating Congressman Zaldico laban sa kanya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal,
Franco Baranda, SMNI News. Sunshine News Wala pang Blast. katiyakan kung kailan uuwi ng Pilipinas si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Umalis ng Pilipinas si Bunoan noong November ng nakaraang taon para samahan ang kanyang asawa sa isang medical procedure sa Amerika at nangakong babalik din ng December 17. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi ng bansa ang dating kalihim. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, sumulat sa kanyang abogano di Bunoan bago magpasko at ipinaalam na hindi pa makakauwi ang dating kalihim dahil nagkaroon ng problema sa pagpapagamot ang kanyang asawa. Tinanong naman ni Vida kung kailan ang insaktong petsa kung kailan ito babalik at humingi rin ng impormasyon kung saan nananatili. Pero wala pa rin itong tugon. Idinadawit ang dating DPWH Secretary sa issue ng maanumalyang flood control project. Sunshine. Nakaharap sa mga reklamong plunder sina Senador Punggoy Estrada at Senador Bong Revilla kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa Department of Justice nitong Huwebes, January 15, 2026, inihain ng National Bureau of Investigation ang magkakahiwalay na reklamo laban kina Revilla at Estrada. Pari namang itinanggi ni Revilla ang anumang pagkakasangkot niya sa umano'y mga ghost o hindi umiiral na flood control projects sa Bulacan. Itinanggi rin ni Estrada ang mga paratang ng dating Assistant Engineer ng Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District na si Bryce Hernandez na nagbulsa umano siya ng mga kickback mula sa flood control projects. Samantala, nauna nang nagsampa ang NBI ng reklamong plunder laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co kaugnay pa rin sa anomalya sa flood control. Sunshine News Sa ibang Blast. balita, hindi praktikal na isagawa ng sabay ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at ang Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE. Sa paliwanag ng Commission on Elections, magkaiba ang sistema ang gagamitin sa dalawang halalan dahilan para hindi ito maaaring pagsabayin. Ang BPE ay automatic ang sistema habang manual naman ang BSKE. Bagamat inamin ng COMELEC na mas matipid sana kung sabay idaraos ang dalawang eleksyon, sinabi niyang hindi ito angkop. Sa inisyal na schedule, nakatakdang ganapin ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa March 30 ngayong taon, habang ang barangay at sangguniang kabataang elections ay sa November 2 ngayong taon. Sunshine News Blast. Nakompleto na ng Russian blogger na si Vitaly Grovetsky ang kanyang sentensya kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa panghaharas sa tagig noong nakaraang taon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, nakatakda na itong i-deport. Sa katunayan, inaasang aalis na ng bansa si Grovetsky sa loob ng linggong ito sakay ng isang flight na dadaan sa Kalibo Aklan patungong Moscow. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga turista na bagamat malugod silang tinatanggap sa Pilipinas, inaasahan silang sumunod sa mga lokal na batas. Gaya ito ng pagsunod ng mga Pilipino sa batas ng ibang bansa kapag naglalakbay sa abroad. Sunshine News Blast. Recruitment ng CPP, NPA, NDF sa kabataan lalong lumalakas dahil sa korupsyon ayon po yan sa dating DND chief, si Almar Forzuelo sa balita. Talaga, totoo yan. At yan ay lalakas. Ayon kay dating Defense Chief Norberto Gonzales, ang bakbakan kamakailan sa pagitan ng militar at UP Post Army sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro ay nagpapakita kung paano ginagamit ng Communist Party of the Philippines, UP Post Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF ang bulok na sistema ng gobyerno upang mangakit ng kabataan. Anya, dahil sa lantarang korupsyon na kinasasangkutan ng mga halal na opisyal, maraming kabataan ang nare-recruit upang mag-aklas at labanan ang gobyerno. Kaya nga nagkakaganyan eh. Imagine, saan ka titingin para kumuha ng inspirasyon? Sa Pangulo natin? Sa mga politiko natin? Hindi lang si Marcos eh. Buong political system natin ay talagang ang pinag-inspirasyon ay kung paano magnakaw sa gobyerno. Ay talaga, kung kabataan ka, tatanaw ka ba ng inspirasyon dyan? Di ba maghahanap ka ng iba? Dagdag pa niya, maliban sa baha na resulta ng pagkamkam ng pera na dapat sana sa flood control, naging problema din anya ang armadong pakikibaka na unti-unting bumabalik bunsod ng korupsyon. Yan ang hinaharap nating malaking sakit ng ulo ulit. No? Kasi nabigyan na ng mga solusyon yan dapat eh. No? At takot-takot na pera yung ibinuhos natin para ayusin natin yung mga pinagdaanan ng mga komunista para ma-improve. Mukhang ninakaw din eh. Kaya itong corruption, malaking problema ang binibigay sa bansa nito. Para kay Gonzales,
kung ipagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon ang pagsasawalang bahala sa pangre-recruit ng CPP, NPA, NDF sa mga paaralan, ito ay magiging malaking kabiguan para sa bansa. Napakalaking failure ng gobyerno kapag nabuhay ulit ang komunista sa Pilipinas. Malaking failure yan. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ito pa na Sunshine. balita, umabot na ng 61.7 billion pesos ang halaga ng smuggled goods na nasamsam ng Bureau of Customs noong 2025. Sa pamamagitan nito ng 1,000 na o 1,000 na mga matatagumpay na operasyon. Sa datos, kabilang sa pinakamalaking nasamsam noong 2025 ang 28.47 billion pesos na halaga ng general commodities, 17.72 billion pesos na halaga ng counterfeit goods, 5.63 billion pesos na halaga ng mga mapanganib na droga, 4.8 billion pesos na wildlife at natural resources, at 1.86 billion pesos na tobacco products. Bukod dito, nagsagawa rin ang BOC ng operasyon laban sa smuggling ng mga produktong agrikultural at nagresulta sa pagkakumpiska ng mahigit 622 million pesos na halaga ng smuggled goods. Samantala, bilang bahagi ng kanilang ipatutupad na reforma, sinabi ng BOC na malapit na silang maging ganap na digitalized upang tuluyang maalis ang smuggling, korupsyon at iba pang iguridad. Sunshine. Nainigtas ang Bureau of Fire Protection ng isang 55 years old na babae na nakipit sa bakal sa Nova Homes, Novaliches, Quezon City. Sa ulat nangyaring insidente noong January 13, 2026, hindi na idinitalye pa kung bakit naipit ang babae sa bakal. Nadinala niya ito agad sa East Avenue Medical Center para magpagamot. Katuwang ng BFPQCFD Special Rescue Force ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-rescue. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Nagkaroon ng airstrike ang Israel nitong Webes, January 15, 2026 sa Somor, Lebanon, partikular na sa mga pinagmumugaran ng Hezbollah militant group. Bilang tugon ito ng Israel sa paulit-ulit umano na paglabag ng Hezbollah sa ceasefire agreement simula pa noong November 2024. Bago ang airstrike, binalaan na ng Israel ang mga residente ng Somora na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Samantala, nauna na ring iniulat ng Lebanon National News Agency noong linggo ang sunod-sunod na mararahas sa pag-atake ng Israel sa South Lebanon gaya ng Jazin, Mahmoudiya, Al-Dimashqiye at Al-Bureij. Sports News Blast. Pinakamarami ang player movement ngayon sa Next Red Chameleons bilang paghahanda sa 2026 PBL All-Filipino Conference. Batay sa pinaka-latest update, 4 na bagong players na ang nakuha ng Next LED at kumpirmado na ngang maglalaro para sa kanila ang 3 veterans mula sa Petrogas Angels na sina Brooke Vencicle, Myla Pablo at MJ Phillips. Matatandaan ang Petrogas ay naghahain muna ng leave of absence sa Premier Volleyball League at hindi pa tiyak kung kailan ito babalik. 10 naman ang napunta na sa Strong Group Athletics gaya na Aragalang, Mylene Paat, Princess Robles, Amy Hernandez at Royce Tubino. 13 ang napunta sa Galleries Tower High Writers gaya na Camille Victoria at Aiza Maizo Puntillas. Nasa 8 bagong players naman ang nakuha ng Capital One Solar Spikers gaya ni Pauline Gaston and disbanded Cherry Tigo Crossovers at Isa Jimenez na dating sa Galleries Tower High Risers. 4 ang bago sa Choco Mucho Flying Titans kasama si Aya Laure at Caitlin Viray. Habang sa Akari Chargers ay 3 ang bagong players kasama si Judith Abil. Si Signal Super Spikers ay nakuha si Ivy Perez habang si Jen Nirva and sa Creamline Coal Smashers na. Si Seth Rodriguez lang ang tanging additional sa PLDT High Speed Hitters. Showbiz News Gaganap si Blast. Sophie Turner bilang Lara Croft sa upcoming Tomb Raider TV series. Sa katunayan, sinimulan na ang filming para sa live-action adaptation na ito ng nabanggit na classic video game. Nauna nang inanunsyo ang live-action adaptation ng Tomb Raider noong May 2024, ngunit September 2025 pa nang ibinahaging si Turner ang gaganap bilang Lara Croft. Kilala si Sophie Turner sa kanyang pagganap bilang Sansa Stark sa Game of Thrones. Kilala rin siya bilang Jean Grey of Phoenix sa X-Men, Apocalypse at Dark Phoenix. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Sunshine News Blast. At bago tayo magtapos mga kapartner, ito na nga't samahan ninyo palagi si Attorney Kuya Mark Tolentino at Kuya Jensen Zentor Torica sa programang Serbisyong Agila para sa Bayan. Ang programang ito ay magdadala ng tulong, aksyon at solusyon. Nagsimula na nga ito noong January 10 tuwing Sabado 10 to 11 a.m. Tunay na serbisyong may malasakit, direkta sa tao, direkta sa bayan. Serbisyong Agila para sa bayan. Tuwing Sabado nga yan ha mga kapartner, 10 to 11 a.m. At inyo nato ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng Biyernes, January 16, 2026. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMNI Radio ng SMNI News, kami yung naging tagapagbalita. Ako si Val Divina At Gracia. ako naman po si Carla Abellana. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.